So ako po ay excited po dahil nakabalik po tayo, nagkakasama-sama muli po tayo para po mag-aral ng salita ng Panginoon. And if you have been following us in the past several weeks, ang atin pong pinag-uusapan po ay ang mga ebidensya sa existence ng Diyos. Kasi nga po, kung naalala nyo, merong mga magulang po na ang concern po nila ngayon ay ang kanilang mga anak. Parang nagiging questionable na po para sa mga kabataan ngayon. Totoo ba talaga ang Diyos? Kung totoong may Diyos, bakit napakaraming paghihirap? Bakit may suffering? Bakit may karamdaman? Bakit inaalaw ng Diyos ang mga ganitong bagay? So parang nagiging questionable ngayon para sa kanila. Kaya minarapat po natin na talakayin po ito. Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa mga magulang na nagnanais din na maibahagi ito sa kanilang mga anak, maturuan ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon. So atin po itong ipagpapatuloy. Doon po sa nakaraan pong ilang linggo, pinag-usapan po natin yung nauna ng 6 na mga ebidensya sa existence ng Panginoon. Hindi ko na po siya elaborate pa. I'll just quote each one of them. The first one is the cosmological argument. Yan po ang atin pong unang pinag-usapan. Nagkaroon ng pasimula dahil may nagpasimula at yan po ay ang Diyos. Sabi ng aming anak, ang word niya, no God, no us. So, ang pangalawa po is the fine-tuning argument. Hindi po naging posible po ang buhay kung hindi dahil po sa matalinong pagdidisenyo ng Panginoon. Life would not be possible and humans cannot exist kung hindi dun sa maayos po, sa perpektong pagkaka-fine-tune ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilalang. At ang pangatlo po is the argument from intelligent design. Yung intelligent design po specifically doon po sa makeup po, yung biological makeup ng, for example, ng ating pong katawan. If it is not for the intelligent design of the Lord, ay hindi po magpa-function ang ating pong katawan accordingly. At ang pang-apat po is the moral argument. Kung wala pong Diyos, wala pong morality. Hindi po pwede pong kanya-kanya po tayo ng atin pong pinaniniwala ang right and wrong. Hindi po. The fact that there is a moral law, there must be a moral lawgiver. Yan po yung atin pong pinag-usapan po yan. And that moral lawgiver is what we believe as described in the scripture. We also talked about the argument from the resurrection of Jesus Christ. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay ebidensya na talagang may Diyos because it would be impossible for Jesus Christ to rise from the dead if it is not, the work of God. Ang pang-anim po is the argument from consciousness. Ang pinaniwalaan po natin dito, yung consciousness po natin and the ability to reason cannot be fully explained by material processes alone. Kagaya ng mga sinasabi ng mga naturalistic. Ano ba yon? Yung pinaniniwalaan nila, it's just a product of random, random thoughts. Kung ganun po, di kahit po ikaw, halimbawa, kung yung tao na yun ay hindi naniniwala na may Diyos, kahit ikaw, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang iyong sariling reasoning. So, dahil nga po tayo po binigyan ng Diyos ng kakayanan na magrason, na mag-isip para sa atin, ebidensya po yan na meron pong Diyos. Dahil hindi po yan na-explain ng science. Ang pang-pito po ay ito ang ating pag-uusapan po ngayon. Dahil ito po ay wala nang sagot po dito ang science. No, not science. Science is okay. What I mean is what the atheists call science, refuting the existence of God, is not actually science. Because if the truth is verifiable or mapapatotohanan, kailangan mong tanggapin yan. Pero sa marami pong mga atheist scientists kuno, hindi nila po tinatanggap kahit may ebidensya na. At ito po yung isa. Ang pang-pito po is the argument from miracles. Dahil sa mga milagro na nararanasan natin, ito po'y ating tatalakayin ngayon, hindi lamang doon sa personal kong naranasan, kundi backed by studies. Pinapatutuhanan po ito, pinapatunayan ng maraming mga naging pag-aaral. Hindi lamang ito katang-isip, hindi lamang galing sa Biblia, kundi galing po sa mga real-life situations in our modern time. So, the argument from miracles. Documented miracles. When we say documented, meron po naging patotoo, pinag-aralan, binerify ng mga medical practitioners ang milagro na yan. And documented miracles provide evidence of divine intervention. Kung hindi ang Diyos ang kumilos, hindi po yan
mangyayari. So historically, not only in the New Testament, not only in the medieval times, in the early Christian church, but even in our modern times, marami pong mga documented miracles na pinapatutuhanan ng mga scientists and medical practitioners that if it is not for a miracle, it could have not happened. Hindi nangyari dapat ang milagro. Ang sabi nga po ni Craig Keener, miracles are a divine act that defies natural explanation. Yan po ay kaya lamang pong maipaliwanag sa pamamagitan ng pag-acknowledge natin ng katotohanan ng Diyos, na ang Diyos talaga ay buhay. Sino ba ang mga kasama natin dito ngayon? So sa lahat po ng atin pong mga kasama sa radio at maging sa mga nanonood po ng Facebook live streaming, maayong gabi mga kasama, good evening. Ayan. So atin po itong ipagpatuloy. Pakinggan niyo po ito, hindi lamang ating i-discuss po yung galing sa Biblia, kundi yung mga scientific evidences din po ng mga milagro na naitala na nagpapatunay sa existence ng Diyos. At ito po'y nagpapatatag talaga lalo ng akin pong pananampalataya. My faith in God becomes, unshakable, unquestionable, irrefutable because of this another evidence, the evidence of God's miracle. So ano ba ang milagro? Basically po, ang milagro or miracle ay ang pangyayari na something extraordinary that goes beyond natural laws and are often viewed or tinitingnan natin na ito ay gawa ng Diyos. Hindi maipaliwanag na mga pangyayari extraordinary na tanging ang himala na nanggagaling sa Diyos lamang ang pwedeng maging sagot. So kapag ka po ang isang bagay ay nangyari beyond natural laws, that's a miracle. Especially dun sa konteksto ng kagalingan at ng mga bagay pa na atin pong pinaniniwalaan na gawa ng Diyos. Marami po yan. Atin po yung tatalakayin po dito. So, yung historical evidence po ng miracle, di ba, totohanan na natin yung ebidensya ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, which proves to us that God is real. So, because of the veracity or truthfulness of what happened in the resurrection of the Lord Jesus Christ, that is actually the greatest miracle of all ever recorded. But aside from that, there were also recorded miracles in the Bible, a lot. Napakarami po. Pero hindi na po natin iisa-isahin yun. Bakit po? Kasi nga, Christians tayo, pinaniniwalaan natin ang Biblia ay salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Ang akin po ngayong gustong ipresenta ay ang iba't ibang milagrong naitala in the modern times. Okay po, kasi sa Bible, pagkabuhay ni Lazarus, pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, kagalingan ng maraming may mga karamdaman na may maraming nagpatotoo. So given na po yun. It's a given. But in these modern miracles, backed by science and medical practitioners, meron po akong ipipresenta po dito sa inyo na apat na mga milagro na meron pong ebidensya. Ang una po is the healing of Barbara Snyder. Sino po ito? Si Barbara Snyder po, pwede nyo po yung i-search sa Google. Si Barbara Snyder po was diagnosed with multiple sclerosis, MS ang tawag po, and was in a terminal stage, completely blind and paralyzed from the waist down. Simula po sa may bewang hanggang baba. Kailan po ito nangyari? 1981. After hearing a voice telling her to get up, she suddenly regained her sight and was able to walk. Nakarinig siya ng tinig na siya'y tumayo at siya po ay tumayo. And after that, alam niyo po ang nangyari. Yung kanya pong karamdaman ay instantly gumaling. Nagkaroon siya ng malinaw na paningin at siya po ay nakapaglakad. Ngayon, pwede niyo pong i-verify po yan. But her medical records and the testimonies of her doctors confirmed that her recovery was unexplainable by medical science. Hindi po ito mga grupong Kristiyano na nag-usap-usap, ito ay ating ipatotoo. Hindi po. Mga doctors na nakakaalam ng kanyang kondisyon. Ang kanya pong case po na yan, ito pong si Barbara Snyder,
has been documented and supported by her physicians, including Dr. Harold Adolph, a leading surgeon at the time, who testified that her healing was one of the most amazing things he has ever seen. So ito po ay hindi nangyari in the corner of their home. Ito po ay natanyag nung panahon po na yon. At ang study po na ito ay na-review by medical professionals and researchers, including documentation in Craig Keener's book titled Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts, where the event is thoroughly analyzed. Yung nangyari po na ito kay Barbara Snyder. Ngayon mga kapatid, ito pong nangyari kay Barbara Snyder is one of the ways of God revealing to the people who doubt in Him that He is real. Now, how would you explain this? Mga doctors na nagsabi, beyond scientific explanation, what happened to Barbara Snyder is an evidence of God's existence. Not just that, meron pa pong isa po dito, the resurrection of Noylene McKays. Hindi ko alam kung tama po yan. An African woman. Ang spelling ng pangalan po niya is Noeline MKHIZE. A South African woman. Siya po ay nabalita na i-report na patay na ng 2 araw at halos malapit na po. Talagang the following day, ililibing na siya ng kanya pong pamilya. Siya po ay Christian. At ang kanyang pamilya po ay patuloy na nananalangin. And then eventually, suddenly, she showed signs of life and eventually recovered completely. Now, itong patotoo po na ito ay hindi lamang ipinatotoo ng mga Kristiyano during the time. The verification is this. Yun pong event po na yan ay was documented by local medical professionals who initially declared her dead. Di ba sa ospital, ganun po. Wala nang signs, wala nang vital signs. Clinically dead. Patay. Pero ito po ay na-cover ng media during that time, examined by pastors and medical staff involved, confirming the occurrence, yung naging pangyayari. Now, paano mo ito pabubulaanan ngayon? Ito po ay recorded. As I was doing this research, sabi ko, Panginoon, ano pa yung natitirang pagdududa ng mga tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan mo kung itong mga himala na ito ay pinatutuhanan na talagang totoo? Meron pa pong isa, ito po naman yung ginawang study on intercessory prayer and healing. It's a scientific study. Ano po yung naging pangyayari po dito? Ito po ay naipublish po sa Archives of Internal Medicine in year 2000 by Dr. William Harris. Pwede nyo pong i-research po ito kung kayo po interesado. At yung kanya pong mga kasamahan ay kanila pong pinag-aralan yung effect ng intercessory prayers sa mga pasyente admitted to the coronary care unit, CCU. At napag-alaman po sa study po na ito na yung mga pasyente na ipinanalangin ay nagkaroon ng mas maayos na resulta sa gamutan. Ang naging verification po nito, randomized, ang tawag po dito is double-blind study na involved ng 990 patients and found that those who were prayed for showed statistically significant improvement in their medical condition. Ano po yung nangyari po dito? Yun pong study po na ito, they concluded that intercessory prayer was associated with a lower score on the coronary care unit's outcome scale, suggesting that prayer may be an effective adjunct to standard medical care. Ito po ay una na pong naibahagi ko po doon po sa akin pong aklat sa Teaching Beyond Academics dahil nga ini-encourage po natin ang mga guro na manalangin sa kanila pong mga estudyante because of the power of prayer. And it has been documented. Hindi po ito gawa-gawa lamang. So, kung ang milagro po ito totoo, at kapag nanalangin tayo, ito'y tinutugon ng Panginoon, mga kapatid, we must do more of it. We need to pray more. We need to pray harder because miracles happen. Miracles are real because God is real who performs those miracles. Another research on prayer and healing, this is called the STEP study. STEP, S-T-E-P.
The study of the therapeutic effects of intercessory prayer. That's why they call it STEP. Is a study of the therapeutic effects of intercessory prayer. It was conducted by Harvard Medical School. Harvard po ito, mga kapatid. Involving nearly 1,800 patients who underwent coronary artery bypass surgery. The study looked into whether prayer could affect patients' recovery. Ano po ang naging findings po nila? The study showed that patients who knew they were being prayed for, yung mga pasyente na alam nila na sila po ay ipinapanalangin, ay meron pong naging mataas po na positive effect sa kanila pong karamdaman. Sila po ay mas nagkaroon po ng mas mababang komplikasyon. Wow. Compare dun sa mga tao na hindi ipinapanalangin. O God. Yung mga tao pong ipinanalangin ay nagkaroon po ng mas mabilis po na recovery, mas limitadong komplikasyon, at mas kukonting medical intervention after discharge. So, now, pwedeng sabihin ng iba na coincidence lang yun. Mga kapatid, 1,800 patients ang involved po sa study po na ito. Verified and conducted by Harvard Medical School. If you want to search it, the STEP study. Study of the therapeutic effects of intercessory prayer. So, ano po ang implikasyon po nito? Although the STEP study is often cited for its mixed results, ang hina-highlight po nito ay yun pong complexity ng mga milagrong nangyari po na ito, na ang tanging pwedeng maging explanation po ay ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay ng mga taong ito nung sila ipinanalangin. Kasi pareho ang treatment, pareho ang medication, pareho ang mga naging procedures, pero yung mga taong ipinanalangin ay mas nagkaroon ng mas maayos na resulta. So, overall, ang naging conclusion po ng study po na ito ay talagang ang panalangin po ay kumikilos. There is evidence that prayer has a positive impact on health outcomes. Alam ko po na marami pa tayo po kung pwedeng masite, pero ito po ay akin lamang pong ikinote. Kasi tayo bilang mga Kristiyano, naniniwala na tayo na ang panalangin ay kumikilos dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sa ating mga anak, mainam po na atin pong maibahagi sa kanila ang katotohanan na ito, na talagang ang Diyos ay buhay. Dahil kung hindi buhay ang Diyos, walang milagro. Ngayon po sa atin, I encourage you, mga magulang, na inyo pong i-quote or ikwento nyo or ituro nyo sa inyong mga anak ang mga bagay po na ito. Itong mga na-mention po natin, the healing or ang pagpapagaling kay Barbara Snyder, ang resurrection ng isang South African woman named Nolene Mikes. Kung tama ba yung akin pong pronunciation, Noelemkhize. Sino pa po? Yun pa pong study on intercessory prayer and healing conducted by William Harris and his colleagues in the year 2000, and the STEP study, the study of the therapeutic effects of intercessory prayer. Ito po ay verifiable. Pwedeng i-search ng mga anak nyo sa internet at mapapatunayan po na ang milagro ay totoo dahil ang Diyos ay totoo. So, aside from this, mga kapatid, I hope that you will do it intentionally, sharing this to your children, na sila po talaga'y makumbinsi sa pamamagitan ng mga katibayang ito na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay buhay. Mainam din po na bilang mga magulang, mas maging intentional po tayo sa pagbabahagi sa ating mga anak ng mga nangyayari sa atin, ng mga milagrong ating nararanasan. Halimbawa na lang, wala po kayong pagkain, walang probisyon, may pangangailangan. Ngayon ang ginawa nyo, nanalangin kayo sa Diyos kasama ang inyong mga anak, at nang nagkaroon ng katugunan, what should you do? Gather around the table and tell your children, mga anak, ito ang ating ipinanalangin at ito ang naging katugunan ng Diyos. Bawat journey po ninyo ay dapat
na ibabahagi sa inyong mga anak dahil yan po'y nagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng karamdaman ang isang membro ng pamilya, ipaalam nyo sa bawat bahagi ng inyong pamilya na nananalangin kayo para sa kagalingan. At kapag tinanggap na nila ang kagalingan, yan po ay magiging patotoo sa kanila na ang Diyos na kanilang sinasamba ay buhay. So mga kapatid, ang Biblia po, ang sabi po ng Biblia in the book of John, kung atin pong ire-record, kung inirecord nila yung lahat ng mga milagrong nangyari sa Biblia, abay, mapupuno po ang mundong ito sa mga aklat na maisusulat dahil po sa milagro ng Panginoon. Pero, dahil nga nag-focus na lang doon po sa mga milagro na directly na magtuturo kung sino si Jesucristo, inahayag po sa Biblia po yon. Pero hindi lang nung panahon na yon. Maging sa panahon natin ngayon, there are so many miracles that can testify, that can attest to the reality, the veracity of our claim that God exists and God performs miracle. He is all-knowing, He is all-powerful. Ayan po ang atin pong pinaniniwalaan at naway maipasa natin yan sa ating mga anak, lalo na sa panahon ngayon na marami po ang nagki-question na mga kabataan kung totoo bang may Diyos. At uulitin ko po ito, totoong may Diyos dahil sa ebidensya ng mga milagro na na-record sa Biblia, naranasan natin at napatutuhanan ng mga medical practitioners na walang ibang eksplanasyon kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa po ay nakatulong po ito para sa pagpapatatag ng ating pananampalataya at pagtulong din sa ating mga anak na sila'y maniwala na may Diyos na buhay na kumikilos sa puso, sa buhay ng mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Nawa po'y napagpala po tayo nito. Nakakapito na po tayong ebidensya, pero ang akin pong encouragement sa bawat isa, mas maging intentional po tayo sa pagtuturo nito sa ating mga anak. Ay paliwanag po natin kung pwede nyong balikan yung every Sunday broadcast po dito po sa RMN DXBC. Makakatulong po yan ng malaki sa paglago sa pananampalataya ng atin pong mga anak. So hanggang dito na lamang po, tapos na agad ang atin pong usapan, pero sana tayo'y napagpala ng atin pong Panginoon at nakadagdag ito sa pagkumbinsi sa atin na talagang merong Diyos at ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. So maraming salamat po sa pag-join niyo po sa akin ngayong gabi. Sa lahat ng nakikinig sa atin pong programa, maayong gabi. And to those who are with us watching via Facebook live streaming, maayong gabi, magandang gabi mga kasama. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. So nawa po sa mga nakinig po ngayon na naniniwala na totoong may Diyos at ang Diyos ay ang Diyos ng himala. Let's come together in prayer. Angkinin po natin ang milagro ng Panginoon. The Lord is ready to release the healing that you desperately need from Him right now. If you are having something impossible, you're going through something impossible that only God can answer, ito yung time, kapatid. Nais kong ipanalangin kayo, anuman ang mga bagay na pinagdadaanan natin, anuman ang kailangan nating maranasan mula sa Diyos, let's come to Him by faith, believing that the Lord can do miracles. He is all powerful. Kung meron pong may mga karamdaman, atin pong ipapanalangin, samahan niyo po ako at atin pong angkinin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Join me in prayer. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa salita mo na amin pong tinanggap. Ebidensya ng iyong katotohanan na ikaw ay buhay at makapangyarihan. Sa bawat isang naririto, Panginoon, na naniniwala sa mensaheng kanilang narinig, na ikaw ang Diyos na may lalang sa amin, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, ikaw ang Diyos na nag-alay ng buhay ng iyong anak para sa amin, para kami mapatawad mo sa aming mga kasalanan at maibalik sa iyo. Panginoon, sa oras pong ito, anuman po ang mga milagrong kailangan ng bawat isang nakikinig ngayon, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, igawad mo po ang milagro sa anumang aspeto ng buhay namin na kailangan ang pagkilos mo.
sa may mga karamdaman na umaangkin ng kagalingan in the name of Jesus. Maging patotoo ang milagrong kanilang mararanasan sa oras na ito. Igawad mo ang kagalingan. Magkaroon ng patotoo ang mga doctors kung papaano gumaling ang karamdamang tanging ikaw na lang ang makakapagpagaling. In the name of Jesus, we claim and declare healing over those who are sick right now. In Jesus' name. At dun sa mga nangangailangan ng probisyon na naniniwala na ikaw ang may-ari ng lahat at pinanggagalingan ng lahat, Panginoon, igawad mo po ang katugunan sa aming mga panalangin at sa aming mga pangangailangan. Salamat po ng marami. At ano pa man ang mga milagrong kailangan namin, ano man ang mga nakikita mong panalangin sa aming puso, kami dumudulog po sa iyo, aming Ama, at naniniwala sa iyong kapangyarihan. Salamat po. Kami po'y naniniwala na ang pinakadakilang milagrong nangyari ay ang pagparito ng Panginoong Hesus sa lupa. Namatay sa krus, inilibing, ngunit muling nabuhay upang pagbayaran ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Sa bawat isang naniniwala, igawad mo ang milagro, Panginoon, na aming idinudulog sa iyo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos. So mga kasama, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at naway napagpala tayo ng ating Panginoon ngayong gabi at inangkin ang milagro na ating kailangan. God bless you. Ito po si Pastor Job Tolentino. I hope to have you again next time. Daghang salamat sa mga kasama natin ngayon, sa aking mga amigo, mga kaigsuunan dere sa Butuan City, and those who are watching via Facebook Live, and even those who are in different places. God bless you. Thank you for joining us. At sa ating technical assistant kay kasamang June, at sa ating manager kay kasamang Ramil, maraming salamat mga kasama. God bless you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Until next time, ganito pa ring oras, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi sa nag-iisang istasyon ng katotohanan, ang RMN DXBC Butuan, ang number 1. Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Bye-bye.